A day in my life as a small home-based business owner at isang nanay dito sa Japan. Hi Mama Tomo, lagi nyo nga lang nakikita yung mga paninda ko na finiflex ko. Kaya naman today papasilip ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa likod nito. Ngayon nga, schedule ko ng flag duty para sa mga bata at igagay natin silang tumawid. Isa yan sa mga parents duty or community duty kung may anak kayong elementary dito sa Japan. Fast forward, nakapasok na yung mga bata at nakagawa na rin ako ng ilang mga gawaing bahay kagaya ng pagba-vacuum at pagsalang ng mga labahin. Nagluto na rin ako ng almusal para kay Papa. Ngayong araw, magpo-focus lang ako sa mga orders dahil napakarami talaga. Lahat ng ginagawa ko ay for shipping at lahat ito ay bayad na at naka-reserve na 1 week before pa lang. Nag-schedule nga ako ng date for baking at kung sino yung gustong umorder ay magpapareserve lang sila para hindi na sasayang at ayoko kasi na sumusobra. Nakaamis pa rin talaga ako kasi dati mga kapitbahay, mga kakilala lang yung umorder sa akin pero ngayon buong Japan na. At sa mga bagong followers ko po, yes po, dito lang po ako sa bahay pero license po tayo, meron po tayong permit. Kaya naman kampante na ako kasi dati nung wala pa ay talagang kakabaka ko at baka mahuli tayo. Alam niyo naman maraming bawal dito sa Japan, hindi ka pwedeng basta-basta magtinda lalo na at pagkain. Ako lang po lahat gumagawa dito sa business ko, wala po akong assistant kaya naman sobrang nakakapagod talaga. Mula sa pagsagot sa mga messages nyo, napakadami nyo kaya yung iba kung medyo natatagalan na pasensya na po talaga kayo. Hindi ako mahawak ng cellphone kapag gumagawa ko kasi baka mawala ako sa focus at baka magkamali-mali itong ginagawa ko. Pag direct message lang po kayo sa akin at babalikan ko kayo kapag natapos ko na lahat ito. Pag ganitong for shipping po kasi kailangan bilisan ko yung kilos ko dahil may time ng pick up ng pagkuha ng mga bagahe. Nakauwi na nga yung mga bata galing sa school at itong anak kong bunso ay may pinakita yung harvest niya. Tingnan niyo naman, tuwang-tuwa talaga ako dito. Ano bang luto ang gagawin ko dito na problema patuloy ako? Ang laki-laki kasi. Ginawa ko na nga lang ay hinugasan ko at kinain ko ng hilaw at baka magagawan pa kami. Yun lang kagandahan kapag nasa bahay yung trabaho mo kasi nasusubaybayan mo yung pamilya mo. At anytime may kailangan yung mga anak ko sa akin ay pupuntahan lang ako nila dito sa kabilang kwarto. Naihatid ko sila kapag umaalis sila at nasasalubong ko naman kapag dumadating sila. Kaya araw-araw talaga ako nagpapasalamat kay Lord sa talent at skills na binigay niya sa akin para magawa ko lahat ng ito. Madaming nagsasabi ang galing-galing ko daw pero alam niyo ba hindi naman ako marunong gumawa ng mga ganito dati. At nag-umpisa pa nga ito nung nagkaroon ako ng depression. Noong year 2013 nung nawala sa akin yung anak ko na si Keigo. Kaya Keigo Mama yung pangalan ng business ko. Nung nawala siya sa akin tumigil talaga yung mundo ko. Nawalan ako ng motivation at hindi ko na alam kung paano pa mabuhay. Sabi ko sa kanya, anak tulungan mo naman ako. 4 years old lang siya nung nawala sa akin at ang dami kong regrets dahil nung time na yun nagtatrabaho ko araw at gabi. Kaya hindi ko siya masyadong nakakasama. Uuwi ako, tulog na siya. Sabi ko kung alam ko lang sana hindi na ako umalis sa tabi niya. Sana hindi na lang puro future ang iniisip ko kaya to the point na yung present ay naset aside ko na. Siguro nabasa niyo kung ano yung nasa puso ko. Baking yung naging therapy ko para umalis sa depression. Noong una for family lang hanggat sa matikman ng ibang tao, umorder na sila paunti-unti. Tapos ayun naisip ko pwede ko palang gawin to at pagkakitaan kahit nasa bahay lang ako. Kaya nag-aral pa ako para mas matuto pa ako at ma-improve ko pa yung crafts ko. Kaya ito, heto na tayo ngayon. Yung hobby ko, trabaho ko na. At pagkatapos kong asikasuhin at pakainin yung pamilya ko, eto nandito naman ngayon ako sa aking happy place. Hindi pwedeng puro trabaho lang, dapat magpahinga rin tayo. Naging self-care routine ko na talaga ang pag-hot spring at pagsasauna. Hinahanap-hanap kasi ng katawan ko talagang nare-refresh at nare-recharge ako. Kaya nakikita niyo kung masipag kasi nagpapahinga din ako. Pasalamat lang talaga ako sa pamilya ko, sa asawa at anak ko dahil pinapayagan nila ako at hindi nila ako hinahadlangan sa pag-me time ko. Napaka-importante kasi na alagaan ko yung sarili ko para maalagaan ko sila, di ba? Iisa lang ang katawan natin at ito lang ang puhunan natin. Ang hirap maging nanay lalo na kung nagtatrabaho ka pa. Kaya napaka-importante matutunan natin kung paano balansehin ang ating buhay. Yun lang muna, see you next.